I almost got into cardiac arrest last week. As in, biglaan lang talaga siya. Nobody expected. Nakakakilabot talaga siya. The enemy wants me dead, but God wants me alive for His greater purpose. So, ang dami talaga nagtatanong bakit nagkaganon. Ang dami ding mga haka-haka. Dapat daw healthy food lang yung mga kinakain ko. Or baka naman daw stress ako, may anxiety. Or baka naman daw dahil din sa mga skincare ko, sa mga beauty tools na ginagamit ko. So, here's the story. Kung ano nga ba yung naging cause ng aking heart attack. Kung ayaw mong kilabutan, mag-scroll up ka na lang. So, November 30 po ng Sunday, habang pauwi po kami sa bahay namin dito sa QC, galing kami ng church, then family dinner lang kami. So, nagkakwentuhan lang kami ni husband noon, and then, biglang, boom! Alam mo, parang may sumuntok sa puso mo. Biglaan lang talaga siya, walang buwelo-buwelo, as in, ang lakas bigla ng heartbeat ko. Nag-palpitate na ako, and in 1 to 2 minutes, naramdaman ko na parang sinasakal na ako. Hindi na ako makahinga nun. So sabi ko sa husband ko, nagpo-palpitate ako tapos nahihirapan na akong huminga. Ito naman husband ko, ang sagot sa akin, sabi niya, minsan ganyan din ako eh. Huwag ka mag-alala, malapit na tayo sa bahay. Nung time na yon, heart attack na pala yung na-experience ko. Tinry ko na i-vomit yung kinain ko nun para guminhawa yung pakiramdam ko, which is, guminhawa naman talaga after ko siyang maisuka. Kaya lang, after 5 minutes, bumalik siya. Boom! Nag-times 2 pa siya. Tapos nalala ko, sabi pa ng mga kids ko nun, Mami, yung heart mo parang parang merong drums. Kasi sobrang lakas niya. Tapos, hinawakan din siya ni Habi. Sabi ko, Habi, pag-pray mo ko. Nung hinawakan din siya ni Habi, sabi niya sa akin, mahal, ang lakas ng palpitation mo. Punta na tayo ng hospital, sabi niya. Pero, syempre kasi, naisip ko ng mga panahon na yun, sino mapag-iwanan ng mga anak namin? Naisip ko rin, maya-maya, mawawala din to. By the way, hindi po ako mahilig sa coffee. Wala akong mga bisyo kahit walang mga extreme activities na pwedeng makapagpa-trigger nung palpitation ko or nung heart attack ko ng mga panahon na yun. Hanggang sa nagmadaling araw na hirap na akong makatulog noon kasi hindi ko alam kung ano yung ipoposisyon ko, ano ipupwesto ko. Kasi sumakit na rin yung back ko noon, lalo na dito sa area na to. Dito sa left side. Tapos itong chest ko is masakit na din siya. So I prayed to God. Sabi ko, Lord, if you want, you can get rid of this pain in just a snap. But if not, then I trust your ways because I believe everything happens for a reason. Hindi po talaga ako pinatulog ng sobrang lakas na palpitation ko. Pagkagising ko, pag nagbe-breathe in na ako, sabi ko sa husband ko, masakit na siya. And then tiningnan ko yung mga nails ko, sabi ko, yung nails ko nagvo-violet na. Tapos ang ginawa ng husband ko is binipi na niya ako. Tapos, yung BP monitor is nag-e-error. So, nung sinearch niya ako, ano ibig sabihin? Sobrang baba na raw talaga nung BP ko. Tingin niya rin kasi sa akin, parang hindi na maganda yung itsura ko. Parang sobrang namumutla na ako, ganon. Buti na lang, nandyan yung father-in-law ko. Siya muna yung nagbantay ng mga anak namin. Tapos, ayun, pagpunta namin ng hospital, dinala niya na kagad ako dun sa emergency. Tapos, pagdating doon sa emergency, kinuha na yung vitals ko. As in, ang bilis yung pangyayari. Tapos, in-interview ako ng konting-konti lang. Then, nung chinek yung heart rate ko is umabot siya ng 200, which is yung normal na heart rate lang talaga is 60 to 100. So, sobrang lakas niya. Tapos, nalaman pa nila na 9 PM pa lang ng gabi is hina-heart attack na pala ako. Hindi lang talaga ako aware kasi nga first time lang talagang mangyari no. Tapos, nung chinek yung pulses ko is ang hina na din. So, ng mga time na yun, ang nararamdaman ko is parang napapagod na ako. Gusto ko nang So, maya-maya sabi ng doctor narinig ko is cardiac. Yan. Tapos, ang bilis. Biglang ang daming mga doctors, nurses dun sa paligid ko. Nagkakagulo na sila ng mga panahon na yon. Actually, asawa ko nga medyo na-shock din nung nakita. Meron silang gamot na tinurok sa akin. Dito nga yun eh. Sobrang, may pasa pa siya. Sobrang lakas nung gamot na tinurok nila sa akin. Tapos parang yung position ko is in upside down nila. Para daw diretso sa puso. Pagkaturok nila sa akin, sobrang sakit talaga sa puso. Feeling ko, inaatake na talaga ako. Then after nung maturukan ako is, alakas ng tama ko talaga. Kasi talagang groggy talaga ako. Then after an hour, tumaas ulit yung heart rate ko ng 400. So, inaatake pa rin ako sa puso ng mga panahon na yun. After 2 hours, as in talagang nag-back to normal yung energy ko. Kasi parang walang nangyari. No more chest pain na. Hindi na ako nahihirapang huminga. Hindi na rin ako nahihirapang magsalita. Bumalik yung doctor sa akin. Nasabi sa akin ng doctor, bakit daw hindi daw namin dinala kagad nung na-experience ko na raw yun. Kasi heart attack na raw pala yun. Yung biglaan na yun. Tapos sabi ko, hindi naman po namin in-expect kasi healthy naman po ako. Sabi niya sa akin is, kung na-late lang daw ako ng mga ilang minutes pa, is cardiac arrest na raw talaga ako. As in, wala na. Kasi yung heart ko daw is, overwork na siya and sobrang pagod na rin siya kasi mga 18 hours estimated mga 18 hours na pala akong hina-heart attack, na kaya lang siya nung katawan ko kasi nga malakas yung resistensya ko. Kailangan daw akong isolation ICU, noon tumaas yung troponin test ko ng 400 pa. Sinabi ko dun sa asawa ko noon, Habi, walang problema yung katawan ko, okay ako, healthy ako, alam mo yan, I am under attack ako ng kaaway. After series of discussion, kasi pagbalik nila, pinasay na lang nila kami ng waiver na hindi na ako
isolation ICU. Tapos yun nga, kinuhanan nila ako ng x-ray, then yung lab test ko. Tapos parang every hour talaga may pumupunta at pumupunta na mga doctors, resident doctors, nurses. Tapos yun nga yung sinabi nila na cardiac arrest na nga daw, buti daw na agapan. Tapos yung gamot daw na tinurok sa akin is sobrang tapang. Usually ginagamit daw yun sa mga senior citizen. So parang nagets ko yung yung point nila doon na parang ang bata ko pa para ma-heart attack, ganon. Ito na nga, kinabukasan, lumabas na yung lab test result ko. Pumunta na yung pinaka cardiologist ko. Tapos ganito yung sabi niya sa akin noon. Sabi niya, maganda yung lab test result mo. Lahat is normal. Even yung cholesterol level mo is healthy. Syempre natawa ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, confident ako, walang problema. Tapos sabi niya sa akin, pero hindi pa kita papalabasin kagad. Kung walang problema dun sa lab test mo, for sure, yung may problem na is yung puso mo. Maaaring may mga gasgas yan dahil grabe yung heart attack mo kahapon. Titingnan natin kung ano yung result ng 2D echo mo bukas. Tapos, yun na, sinasabi niya na rin na i-refer nila ako sa heart center. Naabutin pa daw ako ng mga 5 days or more kasi nga, puso daw yung pinag-uusapan. Ayun na, paglabas niya ng room ko, wala lang, chill lang. Sabi ko lang wala rin naman sila makikita sa puso ko. Yun, movie marathon na ulit. Parang naka-staycation lang. Sabi ko nga kay Lord naman, sabi ko nga gusto ko mag-staycation pero hindi naman ganito, ikaw talaga. So, eto na, kinabukasan. Lumabas na ang aking 2D echo result. Cited ang lola ninyo. Hindi talaga ako kinabahan ng mga time na yun. Pagpasok ng doctor, nakangiti ako, tapos sabi ko sa kanya, kamusta doc? Lumabas na yung 2D echo result ko. Talaga, nakakunot yung noo niya no. Napahawak siya sa batok niya. Yung heart mo healthy, yung heart mo normal, kahit sa angle, walang gasgas, okay yung sound ng heart mo. Walang nakitang problema. Sabi niya, pero, nagkamali ba kami ng troponin test? Sabi niya, pero hindi eh. Sigurado kami. Hindi pwedeng magkamali, tama yun. Tama yung sa isip ng doctor, there's no way na a woman who has a healthy body and a healthy heart would go through that horrible 18 hours of heart attack. Wala man lang nakita na mark na inatake to sa puso nung Monday. Ganun. Ganito lang yung reaction ko noon. Sabi ko, sa isip-isip ko, Doc, you are witnessing a miracle. Ba't nakalimutan ata ni Satanas na God is dwelling in my heart? Mga resident doctors, yung nurses, na-amaze sila. As in, hala, paano nangyari yun? Grabe yung heart attack niya nung Monday. Tapos, wala man lang tayong nakitang problema, ni wala rin silang makitang cause ng heart attack ko. Sabi ko kay Satanas, why you want me dead? Sorry ka. God want me alive for that purpose na kinatatakutan mo. Dito mo talaga masasabi na what the enemy meant for evil, God turned it for good. Di kayang ma-explain ng mga doktor yung mga pangyayari. But that's God how works. Alam niyo nga may mga nagtatanong sa akin, ng mga panahon daw na yun na ang daming doctors na nakapalibot sa akin. Hindi raw ba ako natakot? Wala ko naramdaman takot, I'm at peace. Yung habang sila natataranta para maagapan pa yung puso ko. Sa isip ko lang is, God knows what He is doing. Nasa isip ko lang na, pilisan na ninyo, turok nyo na lahat ng iturok ninyo, gusto ko nang matulog, wala pa akong pahinga. Sabi nga, faith is the confidence of what we hope for and the assurance of the things we do not see. My faith forces God to move in an inexplicable way. I tell you, there's nothing God can't do in your life if you have that genuine faith. Malis ako ng hospital, hindi nga ako nag-wheelchair eh. Ang sabi pa nila, Ma, para ka namang visitor lang. Pero ang sabi ko, pagod na ako nakahiga, saka naka-wheelchair. Tapos isip-isip ko, hindi naman ako pasyente. So wala pong mga bawal sa akin na food. Bawal lang po ako magalit ng sobra. Bawal din po ako maging masaya ng sobra, any excessive emotion, which is hindi ko alam kung paano kasi ito lang ang sigurado ko, I am covered by the blood of Jesus Christ. If God did it to me, what makes you think that He cannot do it for y'all? For my God is more than able to do exceedingly, abundantly, above all we ask, think, or imagine, and that is my God. Everybody say, Amen!